Hi guys! For today's video ay may a-apply na naman tayong isang bagong nirelease na loan app sa Play Store. Ang pangalan ng loan app na ito ay P-Link Finance. So dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app nito. I-search lang natin dito sa search bar ang P-Link Finance. So ito po yun siya guys, P-Link Finance Piso Loan. So retailer product po ito ng Cashpedia Lending Incorporated. Familiar ko itong Cashpedia guys. Rehistrado naman ito sa SEC, sa Security Exchange Commission. So tingnan muna natin ang kanilang about this app. At ayan po guys, bagong release na naman ito ng Play Store, December 17, 2025. So last month pa po guys. So ngayon i-install na natin kung ano naman kaya ang sistema ng cash loan app na ito. At ayan po, installed na po siya. I-open na natin. Quick application, fast review, get approved in just 5 minutes. Flexible repayment plan. Security assurance, safe loan experience. So i-click na natin itong get started. So ito po ang kanilang privacy statement na kailangan po nating i-agree. So i-click na natin itong agree. At ayan, hingiin na nila ang aking active mobile number. And then tingnan po natin kung sino po ang nagpadala ng OTP. So Piso Link po ang nagpadala guys. So ang nakalagay po sa message ay P-Link Finance. At ayan po, nalagyan ko na po ng OTP. So ngayon, pindutin na natin itong login. At ayan po, dinala na po ako dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loan amount na 50,000 pesos. Loan term na 91 to 360 days. At daily rate na 0.05%. Mga naglalabas ang bagong ula ngayon, parang magkapareho lang po yung mga sistema nila. Yung kulay lang po ng app nila yung pagkakaiba. So ngayon, pindutin na natin itong apply now. And then pindutin itong allow. At kailangan na namang i-turn on ang usage access. So pindutin na natin itong next. At dadalhin po tayo sa ating phone settings. I-click lang natin itong P-Link. And then i-turn on ang usage access. So balik na po tayo doon sa dashboard. And then pindutin natin ulit itong apply now. Then i-click lang natin itong while using the app. At ayan po, hingiin na po nila ang aking valid ID. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng P-Link. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID. National ID, yung physical card daw. At pwede din daw yung national ID na electronics. GSIS ID at PhilHealth ID. So driver's license ang available sa akin dito. So i-click ko lang itong driver's license. So ngayon pipicturean ko na ang aking ID. I-click ko lang itong next. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, tapos ko na po na-picturean. At na-detect na po ng kanilang system yung mga detalye na nakasulat sa aking valid ID. At automatic na pong nakalagay dito sa baba. So ngayon, pindutin na natin itong next. At dito na po tayo magsimula mag-fill up ng form. Nagsimula po sa basic information. So ito po yung mga information na hinihingi nila. Industry classification. So may mga pagpipilian po dito. So ang pipiliin ko dito ay itong freelance. And then itong educational level. Ang pipiliin ko po dito ay itong professional diploma. Marital status. Number of children. Number of credit cards. Property ownership. Hingiin din nila ang ating residential address at kailangan pang i-detalye dito sa baba. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, next po ay hingiin nila ang ating email address. At may mga optional pa dito sa baba guys. Itong Viber account, Facebook account at alternative phone number. So pinilapan ko na lang guys para may posibilidad daw ma-approve. Next ay kukunin na po nila ang ating mga emergency contacts. 2 contact person lang po ang hinihingi nila. Pero pwede pa raw natin itong dagdagan pa. So dinagdagan ko lang ito ng isa guys. Isa sa mga hinihingi nilang mga contact person ay contact info sa ating father, pwede sa ating mother, pwede rin sa ating brothers and sisters. Dito sa pangalawa ay ganun pa din. Dito sa pangatlo ay pwede ng ating mga supervisor, colleagues, friend, classmates, relative, neighbor. At ayan, natapos ko nang na-fill-upan. Next po ay kukunin na po nila ang aking selfie. At auto-capture po ang kanilang selfie guys. At ayan, tapos na po akong nag-selfie. I-click natin itong next. At ayan po, binalik na po ako dito sa dashboard na may nakalagay na 2,000 pesos na withdrawable amount daw po, no? We recommend withdrawing your funds promptly as they may expire after a designated period. Okay, sige nga, i-try natin i-withdraw ito. I-click na natin itong withdraw.
So ito na po ang kanilang repayment plan guys. Halimbawa daw i-approve nila yung 2,000 pesos sa atin, 6 term daw natin mabayaran yun. At take 15 days ang agwat. So 15 days times 6 is 90 days po yan. So ito daw po yung first repayment due date ko. Dahil January 10 po ako nag-apply nito, ang first due date ko raw ay January 25. So 15 days nga. At ang mababayaran ko niyan ay 355 pesos. Sa term 2 repayment date ko ay February 9, 2026. Ang repayment amount ko ay 352 pesos. Sa term 3, ang repayment date ko ay February 24, 2026. Ang repayment amount ko ay 349 pesos. Sa term 4, ang amount ay 347 pesos. March 11, 2026 ang due date. Term 5, 344 pesos. March 26, 2026 ang due date. At ang term 6, ang repayment amount ay 302 pesos. At ang repayment date ko niyan guys ay April 11. So ito po ang last due date ko. Mula January 10 to April 11, 2026. So 91 days nga. Kung i-add natin ito lahat, itong repayment amount guys, mula term 1 hanggang term 6, 355 plus 352 plus 349 plus 347 plus 344 plus 302. Ang equal po niyan guys ay 2,049 pesos. So 49 pesos lang po ang tubo sa 2,000 pesos na i-approve nila sa atin sa loob ng 3 months nating pagbabayad. We, totoo? Sana nga totoo ito guys. Tingnan pa natin yung iba nilang pakulo guys. So ito guys, 30 pesos lang po ang kanilang service fee. At ito lang daw ang i-deduct nila guys sa 2,000 pesos na utangin natin. O tingnan nyo guys, ang amount na ma-receive natin ay 1,970 pesos. Binawasan lang ng 30 pesos guys. At ang interest ay 49 pesos lang. Na over yet as liit ang interest guys. Parang hindi nakapakapaniwala tuloy. So malalaman natin yan ngayon guys kapag i-confirm ko na po itong aking application. At ayan po, nilagyan ko na po ang aking withdrawal account. So ngayon, withdrawin ko na itong 2,000 pesos na in-offer nila. I-click ko na itong withdraw money. At ayan po, loan application approved. Your application has been successfully processed and the funds will be credited shortly. Parang na-excite ako guys na parang kinakabahan. So pinalipas ko itong mga 5 minutes guys. After mga 5 minutes, pagbalik ko dito sa aking PayLink account, ito na po yung result. Ni-reject pala nila ang aking application. Sabi pa naman application approved. Pero anyway, mag-ingat po talaga tayo guys. Kasi feel ko budol po itong kanilang repayment plan na ipinapakita. Wala po itong pinag-iba sa mga loan shark na ni-review ko for the past few days. Grabe, hindi na talaga maaasahan yung mga bagong loan app ngayon na naglalabasan. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video. And subscribe my YouTube channel for more reviews sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.